At tayo nagbabalik para basahin yung kwento na nabanggit ko na nabembang niya yung pinsan niya accidentally, mga tol. Siyempre, accidental naman yun, no? Babasahin natin bago natin i-judge yung tao kasi medyo mahaba nga to, no? At ayon sa kanya is nasend na niya sa mga iba't ibang hindi actually hindi iba't iba eh. Parang nasend niya sa Emowar yata, di Remowar pero parang hindi yata napansin, no? So tayo, ayan babasahin natin at mukhang tayo lang yung pumansin kasi sensitive to eh. Parang baka kahit sa kanino nga pagka sinend mo to, ewan ko kung babasahin nila mga tol. Medyo sensitive siya at babasahin na natin yung kwento ni Yajar naman na lang. Itago natin sa pangalang Yajar. Actually, ayun pala no. Rename. Sige, yan na natin no. I-rename ko sana eh. Pero hindi nyo naman magkikilala. RJ Jan yung nakalagay kasi. Okay? So, eto siya. Babasahin natin at tsaka na tayo mag-comment muna. Pero along the way, tingnan natin kung ano yung papansin natin. Sent May 26. Tumulo pa yung laway ko. Tumulo yung laway ko eh. 7 days ago. Hello, Dagdag. Recently, naghahanap ako ng bagong ways to earn online. Which is yun yung ano natin, niche natin sa Dagdag Kita. Kaya siguro ganon. Tapos nakita ko ang shorts mo about TikTok affiliate. At napasubscribe ako hoping to see more about TikTok affiliates pero wala akong masyadong nakita. Hindi ko masyadong na content yung tungkol doon mga tol. Instead, nakita ko ang kwento about 9 million na natalo. Hindi sa akin yung natalo na 9M doon sa isang ano natin. Actually, di naman natalo eh. Parang ano lang eh. Parang nawala no. Nawala sa na dapat niyang makuha. Nabanggit mo na pwedeng mag-send ng kwento. Matagal ko nang gustong i-share ito sa iba at sakto naman related sa crypto. Related sa crypto. Na-share ko na ito sa Dear MOR pero di yata napansin. Baka naman ano yan baka may process sila like matagal na like halimbawa na-send mo ngayon. Tapos after 2 months, 3 months doon pa lang siguro mababasa kasi maraming nag-i-email sa mga yan eh. Reason ko na gusto kong i-share is makita ang mga opinion ng tao. Although parang konti lang ang community mo. Grabe naman, no? Grabe naman, kinonti mo yung community. Totoo naman talagang konti. Still, I want to see their reaction sa di ka panipaniwalang pangyayaring ito. Baka masyado rin brutal, nakakadiri, kaya di pinapansin ng ibang nasendan ko ng kwento na ito. Ipe-paste ko na lang ito ang lang dito ang sinulat ko dati pa. Okay mga tol, explain ko lang din. Nag-reply ako dito, tinanong ko kung anong related sa ang crypto, no? At ang sabi niya is sa BAM Crypto daw. Pumaldo daw siya sa BAM Crypto. And nag-email back ako, humingi na ako ng picture nung pinsan niya. Hindi, na-curious lang ako kasi gusto ko ring i-verify kung totoo tong pangyayari na to kasi malalaman nyo bakit parang imposible din, no? Parang parang ang hirap din paniwalaan. Pero syempre, basahin na rin natin. Sayang din, content din, di ba? Hello. Ito yun, sinulat. Ipe-paste ko na lang. So, pinaste niya lang yung yung kwento niya. Sana po mapili ang kwento kong kakaiba. Ako po si Yajar. Yun nga, no, nabanggit ko, no? Yajar. Tago na lang natin sa pangalang Yajar. No, yan yung niya kasi. Pangalan niya. Pero halata naman kasi no, parang JR talaga. Ayun pala, na rename ko RJ Jan. RJ, hindi JR. RJ pala, ako pala yung mali. Yan na lang po ang gamitin kong name. Baka i-bash ako kasi ako. Taga Pangasinan talaga kami pero dito na ako sa Mabalacat, Pampanga dahil sa work sa TI. Ang pagkakalam ko kasi pag sinabing TI mga tol is yung Texas Instrument. So Mabalacat. Oo nga no, Mabalacat. Mas malapit siya sa Mabalacat. Di ko na rin babanggitin work ko doon dahil iilan lang kami mahalata nila sino ako. Hindi ilan yun mga tol. Kung ano to no, kung TI to, hindi iilan. Ang laki nun, ang laki ng building nila. Or maybe, ang ibig niya sabihin is
ilan lang sila sa kanilang department mga tol. Okay? Okay naman ang sahod ko pero may pinasok akong online na pwedeng kumita, kakalaro lang at di ko expect nakikita ako ng malaki doon. Ayun nga yung sinasabi ko yung BAM Crypto. At nagkaroon ako ng maraming sobra. Uy, ang dami niyan na, ang dami niyan. Dati kahit okay ako, dati kasi kahit okay ako, di ako nakakapag-save. Yun yung katotohanan, no? Kahit malaki yung sahod mo minsan na ano rin, no? Natatap. Yun. Pero this time, iba ang pakiramdam na may 6 figures sa account na sobra lang. Wow. 6 figures na sobra lang. Baka 999,000 yan, ha? Nakuha ko yon dahil sa paglalaro ko ng game after work. Madalas kwentuhan sa work about spakol. Spakol mga tol. At halos di kaya maano ako dito yung word ko sa YouTube. Alam na mga kasama ko ang spots at niyaya nila ako minsan na subukan ko. Madalas naman gusto ko sumama. May libog din naman ako sa katawan. Pero parang iniisip ko sayang ang binabayad nila. Bigay ko na lang sa mama ko at kapatid ko. Iyon ang tama. Dapat ibigay mo na lang, no? Ibigay mo na lang sa mga kapamilya mo. Sayang din yan, no? Magkano ba yung bayad dyan? Sa mga nakakaalam, comment kung magkano ang bayad dyan. Baka mahal. Bago tuloy ang kwento sa Spakol, kwento ko lang muna sa Pangasinan. Nandoon lahat ng kamag-anak ko kahit kasi province yun. Yung distansya sa compound kung saan ako lumaki ay napakalayo. Alaminos na kami since 2010. At San Nicolas pa ang angkan namin. May compound kami doon at marami kaming magpinsan-pinsan na halos magkakasing edad at may mga ngilang-ngilang pinsan na sobrang bata pa. Magpo-fourth year ako nung umalis kami sa San Nicolas at mula noon hindi na kami nakabalik. Ang dahilan sa pag-alis namin is si Papa, di kasundo ang lolo ko at personal issue sila. 2020 namatay si Papa at doon na lamang bumisita si lolo pero sobrang tanda na kasama ang mga tita ko. Nagtatrabaho na ako noon sa Clark pero Clark yung TI mga tol. Pero madalang lang din akong makauwi sa amin kaya puro GCash lang ang padala at isa sa pag-uwi ko ay nung namatay si Papa at medyo at least twice a month noon umuuwi na ako para kay mama at sa kapatid ko. Balikan ko lang ang Spakol story. Ayaw ko naman namang sumama sa mga katrabaho ko kasi may nililigawan din ako sa work na baka, ituro ko sa kamay ko, na baka, nahihirapan ako na baka pag sumama ako ay mabalita at mabasted pa ako. Nagtatanong-tanong ako sa kanila at kunwari inaalam ko kung saan merong magagandang nagmamassage. Nabanggit nila ang pangalan at bandang friendship yon. Nagsimula na akong ma-curious. Aminin ko lang po na virgin pa ako. Wow! Wow! Virgin. 2010, 4th year siya. So, plus 20... Kailan ba yung BAM Crypto? 2021. O, kayo na bahalang mag-compute. Virgin pa ako halos. Hanggang di kita pinagtatawanan na virgin ka, which is good yan, no? Iregalo mo yan sa asawa mo. Kaya lang nakabembang pala to, no? Hanggang nood lang ako at nagsasarili. Uy, nagsasarili mga to. Ano kayang ginagawa? Sorry, hindi ko yung pinagtitripan, no? Nagbabasa lang tayo tapos naglalagay lang ng sound effect. Pero parang boring na rin kasi at nakakapagod. Hinahanap ko sa Google Maps ang sinasabi ng mga ka-work ko at tinignan sa Street View para sure ball. At bullseye nga nakita ko. Pinuntahan ko yon at nagpamassage. Tinanong ko sa kanya kung saan, hindi naman sa pupunta ako. Tinanong ko lang kung saan, no. Saan ito at hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi, no, for protection daw. Ano ba protection na 'yan? Nagpamassage. Then after nung nagmassage ay tinanong ako
nung nagmamassage kung gusto ko ba daw ng extra. Siyempre, yun yung pakay ko at pumayag ako. First time kong maranasan, nanginig ako at parang lalagnatin. Tinanong pa ako kung okay lang daw ako. Ang mali lang is wala pang 5 minutes tapos na ako pero tayo pa rin si Junjun. Alam naman nang nagmamassage na tapos na ako, sabi niya yun na daw yun, isang round lang. Pero since daw ayaw sumuko ni Junjun, sige isa pa daw at nag-enjoy naman daw siya. Ooh. Nung matapos, parang nagbabasa ng ano dito sa mga batang dyan, parang nagbabasa ng Serex eh. Nung matapos kami, sinindi ba naman niya ang ilaw at doon ko nakita na medyo may itsura naman pala siya at iba ang dating niya sa akin. Medyo napatitig siya at sabi niya familiar daw ako. Uy, familiar daw siya. So malamang, alam nyo na. Kasi sabi niya, binembangan minsan. No? Alam nyo na. Di ko malimutan ang experience ko na yon pati sa bahay. Pag naiisip ko, tumatayo si Junjun at nagsasarili ako. Kaya medyo comedy siya mga tol. Kaya total pasensya na ano lang, ginagawa lang natin na entertaining tong ating tong video kung sino ka man nagsulat. Kaya total may sobra-sobra naman ako yung mga kinita ko sa gaming. Halos 4 days akong sunod-sunod na pumunta after work. 24 hours naman kasi sila. At iyon, na-interview ko si 24 hours naman kasi sila. Nakakalito kaya siguro walang tumatanggap dito sa haba-haba no? Na-interview ko si Jelay. Yun ang pakilala niya sa akin at naging familiar na rin siya sa akin, parang na-attach na ako. May selos moment na kasi madalas kong tinatanong na kung may customer ba sa araw na iyon. Nagsiselos ka na. Sinabihan ko siya na baka gusto niya akong gawing shota. Natawa lang siya at wala daw ganon. Pero in fairness daw sa akin daw siya nag-e-enjoy kasi mga customer niya daw madalas Korean. Mabilisan lang daw. Ako lang daw pinayagan na, kayo na lang mabasa SEX, no? Baka kasi madali tayo sa YouTube. Yun, ako lang daw yung pinapayagan na ganun na agad, bembangan na agad. Tapos, kumbaga siguro, bembangan na agad, wala nang yun, massage. Kasi magkakilala na sila eh. Nakaka 2 to 3 pa kami kasi smooth daw ako. Anong smooth? Ano bang smooth pagka sinabing ganun? Di ko alam yan, smooth. Then isang araw, pumunta ako at hinanap siya. Pwede naman sa kanya lagi kasi kahit di siya naka-duty, tatawagin siya pag hinanap. Sabi nung sa front desk na nagmamassage din, 4 days na daw di pumapasok. Wala naman akong contact sa kanya eh. Iniisip ko baka di na siya babalik. At ayun nga, bumalik ako after ilang araw. Wala na talaga siya. Pero nagtry ako ng ibang nagmamassage at dahil nag-avail din ng extra. Uy, nakadalawang ka na. Di ka na virgin. Nasa work ako kinabukasan. Namatay na daw si lolo, sabi ni mama. Yung lolo na yon, yun yung tatay ng tatay ko na nakaaway niya dati. Kaya kailangan kong umuwi at makipaglamay daw dahil gusto daw ni lolo na magkikita-kita kaming mga parang alam ko na talaga yung nito kwento. Siyempre, nabasa ko na rin yung actually, hindi ko binasa ng buo nung ini-scan. Kasi nga ba, nakakatamad actually. Magkakamag-anak bago siya mawala. Di ko inabutan. Umuwi muna ako ng Alaminos para siyempre ako manlilibre ng pamasahe kila mama at kapatid ko. Magre-rent na lang kami ng sasakyan, malamang. Almost 11 years na since umalis kami ng San Nicolas at sigurado iba na ang lugar doon. Nakarating kami ng around 6 p.m. Medyo madilim-dilim na at nakaburol na nga si lolo. Madaming tao at ang iba di ko nakilala. Yung mga tita ko na lang ang nakikilala ko. At di pa nga ako sure pero malaking pagbabago sa itsura nila. Oo naman, 11 years ba naman, no? So, 11 years. Doon kami kila Tita Sel.
Matutulog kasi yun yung medyo malaking bahay. Doon kila Tita Sel kami matutulog, yun yung medyo malaking bahay at may 4 na kwarto naman. Tabi lang din naman sa burol at di naman talaga kami matutulog kasi nga makikipaglamay kami. Nung bandang alas 9, alam ko yon 9 p.m. yon kasi nag-check ako ng oras at biglang namatay ang CP ko dahil low bat, saktong-sakto, magcha-charge ako kila Tita Sel. Pagpasok ko sa sala, nandoon si Jelay. Oh, si Jelay, mga tol. Nandun si Jelay. Mali yung napindot kong button. At mukhang nabigla siya. May kasama siyang lalaki at ang bilis niyang sinabi, "Uy, siya Jar. Anong ginagawa mo dito?" Sabi sa akin. Sabi ko, namatay lolo ko. Bigla siyang ha? Lolo mo rin si Lolo Arthur? Fake name, fake name. O sabi ko, tatay siya ng tatay ko. Ha? Lalo siyang nabigla at tinanong niya kaagad sinong tatay. Sinabi ko pangalan ng tatay ko. Ha, pinsan kita. Oh, yun na, no? Sabi niya, pinsan kita, sabi niya, parang nagpalpitate ako nung sinabi niya. Kapatid niya si mama, sabi niya. Biglang naisip ko ang mga anak ni Tita Sel at alam ko isa lang ang anak niyang babae at yun si Jelay, pero ang pangalan ng pinsan ko ay di naman Jelay. Di naman Jelay. Doon niya ako tinawag na kuya at sinabi di ko na ba daw siya naaalala. Siya si Arcel, fake name ulit. Ang layo sa Jelay. Malamang peking pangalan talaga ang binibigay nila at pinakilala niya ako sa kasama niyang lalaki na 2 years na daw na boyfriend niya. Mula nung gabi na yon, medyo nagkakaiwasan na kami. Walang usapan sa trabaho niya at sa nangyari sa amin. Siyempre naman, no, alam naman pag-usapan nyo, nandyan yung ano mo eh. Nandyan yung boyfriend mo eh. Parang ang galing nga niya na iwasan ng kwento na iyon nung nagkita kami. Siya malamang, iiwasan niya yun siyempre. At by the way, tinanong ng syota niya bakit parang magkakilala daw kami. Ang sabi niya ay magkatrabaho daw kami. Teka, nalito ako doon. Sinabi niya doon sa magkatrabaho. Tapos may nabanggit kasi siya dito na di mo na ako naaalala. Paano yun? Ito yun. Banda dito. Doon niya. Oh, okay. Okay, gets ko na. So nabanggit niyang di sila nagkakakilala dahil hindi nila alam na magpinsan pala sila. So pinamukha niya sa boyfriend niya na magkatrabaho sila pero hindi nila alam na magpinsan sila. So malamang ganun yun, no? Magkakilala daw kami, sabi niya, magkatrabaho daw kami sa call center. Call center, ha? Ano yung kinakall mo? Dapat 3 days kami doon pero di ko na hinintay ang libing kasi nagpalusot ako kay nanay na kailangan ko nang pumasok, emergency, pinapatawag ako ng boss ko. Hindi ko alam kung nasasaktan ba ako, may boyfriend siya at pinsan ko siya. At the same time, iniisip kong nakakadiri ang mga nangyari sa amin dahil pinsan ko siyang buo. Oo naman, no? Kung di lang namatay si tatay, parang di ko na siya mahaharap ng matino. Lalo na itong last 2 sessions namin ni Jelay ay wala akong protection. Walang protection. What does that mean? Baka nabuntis mo pa yan, tol! At kung ano-ano ang pinaggagawa ko sa kanya. Anong pinaggagawa? Ano ba pinaggagawa mo? Pwedeng mag-email back ka at i-explain mo lahat. Yun pala siya, si Arcel, ang batang 8 to 9 years old. Medyo yaki nga, no? Sorry medyo yaki talaga. 8 to 9 years old lang nung huli kong nakita. 8 to 9 years. Kayo na lang bahalang mag-math, mga tol. Bakit kasi 8 to 9 years kasi umalis siya ng 20 ilan, no? 20 saan siya? Ayun, 2010, umalis siya ng 2010. So sabihin na lang natin na 9 na siya. 2010 tapos 2021 yung bomb crypto.
So malamang nasa 90. Okay, hindi na siya minor. Hindi na siya minor mga tol. Akala ko minor eh. Bakit kasi di ko na-recognize at bakit sa dinami-dami ng tao nangyari pa sa sobrang imposibleng coincidence? Yun yung punto ko eh. Iba yung napindot ko, ba't tawa ng tawa to? Yun yung punto ko. Bakit ang dami ng tao sa mundo, bakit nangyari to? Kaya hindi ko mabasa-basa eh, kasi gusto ko rin i-ano eh. Gusto ko rin i-confirm. Kaya magpadala ka ng picture ni Jelay at picture mo. Ilang buwan ko ring iniisip na nakakadiring ginawa ko, pero something sa pagkalalaki ko na parang kung may chance na maulit ay uulitin ko pa rin. Ha? Nandidiri ka pero uulitin mo. Ano yon? Ibang-iba ang dating sa akin ni Jelay to the point na di ko na pinursige ang panliligaw ko sa katrabaho ko. Sana mapili ito. PS5. 2025 may GF na ako, kaya isa rin sa dahilan kung bakit di ko masabi ang pangalan ko at mga clues kung sino ako. Ang hard. Mga tol, no? Very, 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 very... Wala pa akong narinig na ganitong kwento maliban dun sa TV na magkapatid sila. Iyak. No? Yung ganon. Actually, sa totoo lang, RJ, Yajar, nakakadiri naman talaga. Nakakadiri naman talaga yung mangyari. Pero ang dito kasi, hindi mo naman alam. Hindi mo alam yung nangyari at saka hindi mo kakilala eh. Pero may legit naman, no? Legit naman kasi yung mga bata na after 9 years, 10 years, pagka makikita mo ngayon, hindi mo nakilala eh. Mga pinsan ko nga eh. Ilang years pa lang, nagtataka ako ba't iba yung itsura nila. Pinsan na lalaki ha. Wala ako, hiyak. Wag ganun, no? Wag natin wag nating i-attract yung mga ganitong klaseng pangyayari. Pinsan buo mo yan at nakakadiri talaga na somehow ay nakakaawa din sila, no? Pareho silang biktima ng sarili nilang kalibugan, mga tol. Yung iba, yung si Jelay siguro dahil nagtatrabaho, no choice, hindi ko ma-judge to eh. Hindi natin ma-judge bakit nagtatrabaho siya sa ganun, no? Di natin ma-judge, pero si letter sender natin is bakit kasi tinry mo pa? Ba't mo pa kasi tinry? At ba't di mo na lang i-pin-reserve, no? Yan, no? Sakto, may girlfriend ka na ngayon, no? Sana kung pin-reserve mo at kinasal kayo, di magandang experience yon sa inyo, no? At ito rin yung isa sa maganda bakit kailangang may mga reunion, no, para nakikita-kita kayo, kilala nyo pa yung mga pinsan ninyo, kilala nyo pa yung mga kamag-anak ninyo, although madalas payabangan din kasi, no, sa mga reunion na yan. Yun yung isang advantage na nakikita ko dahil sa dahil sa sulat na to. Napakahalaga ng pagre-reunion, no, para makilala mo, no, yung mga pinsan-pinsan mo sa malalayong lugar. Kasi hindi mo alam, baka ka-apelyido mo tapos nililigawan mo na pala, no? Or nagiba ng apelyido dahil yung sa tatay niya tapos nililigawan mo na pala. Di mo alam. Kaya ayun, no, kung may time, maganda rin talagang mag-get together yung mga magpinsan-pinsan para maiwasan tong mga bagay-bagay na to, lalo na pagka no, pagka malalim na rin, no, halimbawa yung mga anak ko tapos yung mga anak ng pinsan ko, yung mga magiging anak nila. So yung mga anak ko dito, yung ibang pinsan nila, di na nila kakilala. Kasi wala kaming solid reunion din eh. No, yun yung nakakatakot. So talagang mahalaga rin yan. Sa Facebook, okay din yan, no? Para doon sa Facebook pa lang nagkakakilala na kayo, nakikita nila yung mga pinopost mong mga anak-anak mo, mga anak-anak ng mga pinsan mo, nakikita, uy, tingnan mo yung pinsan mo, ang ganda, oh, di ba? Yung mga ganun, uy, tapos mabibigla ka na lang. Dad, yan yung niligawan ko ah. Wag ganun. Anyway, hindi naman buo-buong pinsan yun eh. Sobrang layo na, kaya talagang may chance na hindi magkakakilala yung mga anak-anak ng mga pinsan-pinsan, ganun. Kaya yun yung sinasabi ko, maganda talaga mag-get together. Okay, very hard tong kwento at I think palagay ko isa sa dahilan bakit hindi siya napipili sa mga pinagsendan mo, tol. Dahil siya, hardcore talaga eh, no? Alam niyo ba, nung unang panahon, may ganito eh, hardcore siya. Ang tawag is yung mga tabu-tabu, no? Okay, wala na akong ibang masabi eh. Medyo
Ano kumbaga sa ano to, kumbaga sa mga ano sa away-away medyo harsh ang datingan nito. Okay mga tol, so yun lang at see you sa susunod nating video mga tol.